The title of our Father's Day message this morning is Lessons from Eli's Parenting Mistakes. Wish I could do a parenting seminar, biblical parenting, but this is one of biblical parenting na ngayon ay titingnan natin mula sa salita ng Diyos for the parents. This doesn't apply lang sa mga fathers, but those na mga magulang. At even sa mga anak, this should be pamamaraan when you become someday a parents na. Biblical parenting. Okay? So may I ask everyone to stand as we read the Word of God. Salit-salitan po tayo. 1 Samuel chapter 2, verse 27 to 29. And then another passages is 1 Samuel chapter 3, verses 11 to 14. Okay? So simula po tayo sa chapter 2, verse 27, and then you will follow ang kasunod na verse. Minsan si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, nangusap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Paraon, ang hari ng Ehipto. Bakit ninyo pinagdanasang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin? Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Then 1 Samuel chapter 3 verse 11, kayo po ang magbasa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko nagkakaroon may gagawin ako sa pinapilabot na maraya sa Israel. Lahat ng mga kalidad kayo kita. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Hindi mo sa kanila sa ating kasama sa Israel. Sapagkat niya nagkakasahanin ako ng kanyang mga anak. Hindi naglaman na pinanuno ang mga anak. Dahil dito, sinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. Maaari na po kayong umupo. So, first and foremost, nais kong batiin ang lahat ng mga ama, tatay, papa, daddy na naririto, mga tatay. Nais ko pong ipaalala sa inyo na pinagpala po tayo ng Diyos ng mahalagang tungkulin na alagaan at gabayan ang ating mga anak. Hindi po ito isang tungkulin na ipinilit sa atin. Tinanggap po natin ang responsibilidad na ito. And so we should remember po na bagamat tayo po ang mga magulang nila, ang mga anak po natin ay pag-aari ng Diyos at ipinagkatiwala lamang po ng Diyos sa atin. Pinagkatiwala lamang niya sa atin ang ating mga anak. Now, dito sa 1 Samuel, makikita po natin ang buhay ni Eli. Isa po siyang saserdote at ang kanyang mga anak din. Naglilingkod po sila sa templo. Now, sa Father's Day, ngayong Father's Day, mahalaga pong balikan ang kwentong ito upang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Para sa mga tatay, ang mensahe ito po, ngunit ang prinsipyong ito ay para din sa lahat. Yung principle na matututunan natin dito, mahalaga rin para sa lahat. Para ito sa lahat ng mga may impluensya sa mga kabataan. Lalo na po sa mga magulang na nais nyo po na palakihin ang inyong mga anak na ayon sa kalooban ng Diyos. Now, as you can see, dahil po sa pagkakamali ni Eli, nakaranas po siya at ang kanyang pamilya ng mabibigat na bunga o resulta. Now, tingnan niyo po ang unang pagkakamali ni Eli bilang tatay. Una, hindi niya inuna ang Diyos sa kanyang buhay. That's the first mistake na makikita natin sa kanyang pagkatatay. Hindi niya inuna ang Diyos sa kanyang buhay. Tingnan niyo po, verses 27 to 29, basahin ko po muli. Minsan, si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, nag-usap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Paraon, ang hari ng Ehipto. Sa mga lipin ni Israel ay siya ang pinili kong maging pari. Siya ang mga ngasiwa sa altar
magsusunog ng insenso, magsusuot ng linong epod, at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel. At lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay ibinibigay ko sa kanyang sambahayan. Bakit ninyo pinagnanasahang maangkin ng mga alay at handog sa akin? Take note po itong phrase na ito. Tingnan nyo po. Mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Take note, underline that phrase. Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? So, this is the first and pinakamalaking pagkakamali ni Eli. Hindi niya po inuna ang Diyos. This is not just talking sa tatay, but for all the parents, for those na may influence sa mga younger generation, mas naging mahalaga po sa kanya ang ibang bagay. Kaya napabayaan niya ang dapat sana'y nasa unang lugar ang Diyos sa kanyang buhay. Now, ano po ang ibig sabihin na dapat na nasa unang lugar ang Diyos sa kanyang buhay? Ano po ang ibig sabihin yan? Una, ang ibig sabihin po na dapat na nasa unang lugar ang Diyos sa kanyang buhay ay pagpaparangal sa Diyos higit sa lahat ng bagay o kanino man. Nang isinugo po ng Diyos ang kanyang propeta upang sawayin si Eli, tinanong siya, tingnan niyo po sa verse 29, mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin? Inuuna mo, Eli, ginagalang mo pa ang iyong mga anak kaysa sa akin? Mas pinapahalagan mo pa ang kanilang gusto kaysa sa aking gusto? That's the basically na sinasabi dito. Mas priority mo pa ang kagustuhan nila kaysa ang gusto ko, ang kalooban ko? And so what happened here? Inaabuso ng mga anak ni Eli ang mga handog sa templo. At alam ito ni Eli, ni Eli ang pagkakamali ng kanyang mga anak. Alam niya na hindi tamang ginagawa ng kanyang mga anak. Pero wala po siyang ginagawa para itama ang kanyang mga anak. And so, nilalapastangan ng kanyang mga anak ang Diyos. Ngunit imbis na alisin sila sa kanilang tungkulin bilang mga pare, hinayaan pa rin ni Eli na magpatuloy sa kanilang pagiging pare kahit na sila po ay nasa kasalanan. And so mga lalaki po, mga tatay, kailangan natin parangalan ang Diyos higit sa lahat, higit sa ating pamilya, higit sa ating pera, higit sa ating mga kaibigan, at higit po sa ating trabaho. Now, pangalawa po, ang ibig sabihin na dapat na nasa unang lugar ang Diyos sa ating buhay is ayusin ang kasalanan. Pag-aayos sa iyong kasalanan. So what happened dito sa story, hindi lamang hinayaan ni Eli na magpatuloy sa kasalanan ng kanyang mga anak, nakisama pa siya sa kanila, nag-compromise siya sa ginagawa ng kanyang mga anak. Ibig sabihin ng pag-compromise, kompromiso, okay lang sa kanya, parang ignore lang o nakibahagi pa siya sa ginagawa ng kasalanan ng kanyang anak. Sinabi ng propeta po na kumukuha rin si Eli ng bahagi mula sa mga handog ng tao kasama ng kanyang mga anak. So, imbis na siya maka-impluensya, siya pa ang na-impluensya ng kanyang mga anak. Iyan po makikita natin dito sa kwento. Mga tatay, kung may kasalanan sa inyong buhay na hindi ninyo inaamin at hindi ninyo inaayos sa harap ng Diyos, nalalagay po sa panganib ang inyong pamilya, pati ang inyong sarili. Tatay, tayo po ang spiritual leader ng ating tahanan, ng ating bahay. Kung ano ang takbo ng iyong relasyon sa Diyos, kadalasan iyon din ang susundan ng iyong pamilya. Kapag hindi po natin inayos po ang kasalanan sa ating buhay, maaari itong maipasa sa ating mga anak at sila rin ang magdadala ng mga bunga nito. Kung okay lang po sa atin yung ginagawa nila, ang kasalanan, magiging okay rin po sa kanila. Kaya huwag po natin ipasa ang kasalanan sa susunod na henerasyon. Ang sinasabi po dito is ayusin po natin pagsisihan at talikuran ngayon po. Para sa Diyos at para po sa ating pamilya. And thirdly, ang ibig sabihin po na dapat na nasa unang lugar ang Diyos sa ating buhay, maging mabuting halimbawa sa iyong mga anak. Mabuting halimbawa sa iyong mga anak. Mahirap, alam niyo po, mahirap for all those, again, sa mga parents, including parents, nanay, o sa mga may impluensya sa younger generation, mahirap po hilingin sa iyong mga anak sa kabataan na sumunod ka kay Kristo kung ikaw mismo ay hindi sumusunod sa Kanya. Mahirap po sabihin na sumunod ka kung tayo po ay hindi sumusunod. Bilang mga godly na mga parents, godly po na mga tatay,
Kailangan po nating masabi sa ating mga anak ang sinabi ni Pablo sa iglesia sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Mga magulang, masasabi po ba natin ito sa kanila? O tatay, masasabi po ba natin ito sa kanila? Sinabi ni Pablo, tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. And so that is beautiful po na para sa lahat ng mga parents, especially today's Father's Day sa mga tatay, na masabi po natin sa kanilang mga anak, masabi po natin sa ating mga anak na ang kanilang buhay po, ang ating buhay po ay malinaw na patotoo ng pagsunod natin kay Kristo. Tularan mo ako. Bakit mo ako tutularan? Sapagkat tinularan ko si Kristo. Pagkat pagtulad ko kay Kristo. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Now, ang isa pang pagkakamali ni Eli bilang ama po, pangalawa, hindi niya dinidisiplina ang kanyang mga anak. Tingnan niyo po sa verse 11 to 14. 1 Samuel chapter 3 verses 11 to 14. Sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kilabot na bagay sa Israel. Lahat ng mga kabalita nito ay mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapas tanganin ako ng kanyang mga anak. Take note of, underline that word po. Hinayaan niyang lapas tanganin ako ng kanyang mga anak. Hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastanganang ginawa ng sambahayan ni Eli. So this is ito yung pangalawang malaking pagkakamali po ni Eli. Hindi lang siya nabigong unahin ng Diyos sa kanyang buhay, kundi hinayaan niya rin po na magkasala ang kanyang mga anak at hindi niya po pinigilan sila. That's what we see in this story. Diba? Nabasa natin yung word hinayaan. Mga tatay po, mga parents, isa sa pangunahing responsibilidad po ninyo bilang magulang ay ang disiplinahin at sanayin ang inyong mga anak. Kapag sinabi nating disiplina, hindi lang po ito tungkol sa parusa, paluin. Hindi po lang patungkol dyan. Parusa sa kapag may mali. Alam niyo po, ang tunay na disiplina po ay pagsasanay sa mga anak upang matutong mamuhay sa paraang nakakalugod sa Diyos. Ito po yung pag-guide sa kanila, pagtuturo po at pag-mold ng kanilang ugali na ayon sa kalooban ng Diyos. Especially po na malakas ang hatak ng sanlibutan pagdating sa pag-uugali. And so, the home is the protector. Tayo po ang nagpo-protect sa mga anak na hindi po maipasok ang ugali ng mundo sa loob ng bahay. So, paano po natin dinidisiplina at sinasanay po ang ating mga anak sa biblical na pamamaraan? Una po sa lahat, turuan mo po sila ng salita ng Diyos at ng kanyang mga pamamaraan. Psalm 119 verse 9. Tingnan niyo po, 119 verse 9. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Maliwanag po ba? Ulitin ko po, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Isa sa pinakamahalagang bagay po na magagawa natin sa ating mga anak ay siguraduhin natututo sila sa salita ng Diyos at nakikilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. So, how do we do that sa pagsasanay po sa kanila? Turuan po sila ng disiplina o disiplinahin po sila. We lead them. We lead our children. Magbasa po ng Biblia sa pamilya natin, sa bahay. We lead them sa ating example sa pagbabasa ng salita ng Diyos. We cannot say sa ating mga anak, magbasa ka ng Bible kung ikaw mismo hindi ka nagde-devotion. We lead by example. You cannot say, read your Bible, pero ikaw bihira ka lang magbasa ng Biblia. And we cannot say, magsimba kayo. If kita okay lang sa atin, sa ating sarili, na ignore ang pagsisimba. So, it's a good thing as one family. We read the Bible, we fellowship. Tayo nagkakaisa sa fellowship. Remember sa Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord.
At ang nagdidesisyon yon ay ang leader ng tribes ng Israel at ang leader ng pamilya, si Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. And in practical way, isama niyo po sila kung maliliit pa yung mga anak, isama niyo po sa Sunday school, dito po sa likod, sa mga kabataan. Na masanay sila na mag-excited sa pagpunta sa simbahan habang maliit pa po. Natuturuan pa yan, pero pag malaki na, challenging na po kung saka lamang natin na sisimulan na sila po sanayin sa pag-attend sa fellowship. So, habang maliit pa po, isama mo sa Sunday school. Kapag malaki na, teenager, prayer meeting, youth group, para mas lumalim ang kanilang kaalaman po sa salita ng Diyos o tungkol sa Diyos. Now, as a father po, kailangan po natin gawing mahalagang bahagi ng ating regular na gawain ng pagbabasa ng Biblia sa ating pamilya. Hindi mo kailangan maging Bible scholar, maging theologian. Hindi mo kailangan maging pastor muna bago ka magbasa ng Biblia para sa iyong pamilya. What you need is to spend time po, maglaan ng oras para basahin ang salita ng Diyos at pag-usapan ito ng sama-sama. Amen? Amen. And you know, though they are not listening, don't give up. Kasi kung ikaw ang mag-give up, kung i-give up mo, and then sinusuko mo sila sa kaaway. Patuloy po tayo araw-araw. Turuan po ninyo ang inyong mga anak sa salita ng Diyos at sa kanyang pamamaraan. Kasi kung hindi, ang sanlibutan po magtuturo sa kanila kung hindi natin gagawin ang ating tungkulin as a father. Kung hindi mo gagawin ang iyong tungkulin na turuan sila ng pamamaraan sa Diyos, ang mundo ang magtuturo sa kanila ng pamamaraan ng mundo. And secondly, encourage mo po sila na kapag nakagawa po ng tama, purihin po sila. Hindi po purihin na katulad ng pagpupuri natin sa Panginoon. What I mean is to appreciate. Isa sa tungkulin ng Ama is this reminds me na one of the tungkulin ng Ama is to encourage ang kanyang mga anak. And so, kailangan po ng ating mga anak ng encouragement. Alam natin po kung gaano kabigat kapag laging ang napapansin lang ay mali. Masakit po, di po ba, pag mali lang palagi. And so, learn to notice po, pansinin nyo po ang mga mabubuting ginagawa nila at purihin sila at i-appreciate. Encourage po sila sa kanilang nagagawang tama. But, number 3, itama mo sila kapag sila po ay nagkakamali. Biblical po ito. In fact, Proverbs chapter 19 verse 18. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Proverbs chapter 19 verse 18. Ulitin ko po. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, habang may pagkakataon pa po, habang nandyan pa sa bahay nyo, habang under roof pa siya, habang nasa ilalim mo pa siya ng iyong pangangalaga. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. And so, kapag wala ka pong sinasabi, kapag wala po tayong sinasabi o kapag wala tayong ginagawa sa maling ginagawa ng ating mga anak, parang hinahayaan na rin po natin sila magpatuloy sa kasalanan. Yan po ang mangyayari. And so, we should not allow to happen sa ating mga anak. Amen? And so the Bible says, ituwid mo sila kapag sila po ay nagkakamali. And so, how do you discipline your children? Teach them. Teach them. Nalaman po natin, teach them. I-encourage po sila and i-correct sila. And remember po na ang pagkakamali ni Eli ay hindi niya napigilan ang kanyang mga anak kahit sila po ay nagkakasala laban sa Diyos. Kaya siguraduhin po natin na dinidisiplina po natin ang ating anak. Now, ang isa pa pong pagkakamali ni Eli bilang ama ay hinayaan niya nang maging huli na ang lahat. Verse 25 po, sa 1 Samuel chapter 2, sinabi po diyan, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. And so, it came to the point na dahil sa, yun nga po, hinahayaan lang ni Eli, binabaliwala lang niya hanggang sa umabot na sa punto nga dinagod na mamati niya mga anak. And so, huli na ang lahat.
Pinagsabihan lang ni Eli ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang kasalanan, pero huli na po ang lahat. Alam niyo po, ang mga bata, habang bata pa ay madali pang maturuan, basta maliliit pa po. Madali mong maturuan pa ang mga bata. And so dapat po sana mas maaga na niyang itinuwid ang at tinuruan ng tama ang kanyang mga anak. And so why po na mas mabuting magsimula habang maaga pa, naturuan at sanayin ang ating mga anak sa paraan ng Diyos. Una, mas open po ang kanilang puso, mas bukas po ang puso ng mga bata habang sila po ay bata pa. Alam niyo po, ang bata madaling maturuan, madaling tumanggap at sumunod sa Diyos. Kaya nga po sinabi ng Panginoon nang pinigilan po ang mga bata na lumapit kay Jesus, "Let the little children come unto me." Kaya mas mabuting ipakilala po si Kristo sa kanila habang maaga pa po. Bago pa po sila maimpluwensyahan ng kasalanan na maaaring magpatigas po ng kanilang puso. Because kung walang impluensya sa Christian community o sa salita ng Diyos, then what will happen is the word will take over para sila po ay turuan hanggang sa lumalaki sila na ungodly ang attitude, ungodly ang pamumuhay. And so, though naturuan, yes, it happened kasi hindi po perfecto ang tao, ang anak. So naturuan mo habang nagkakamali pa rin. But the important thing is ang kanilang puso na soft pag tinatama mo po sila at sila po ay nagre-repent sa kanilang nagawang kasalanan. Pero kapag hindi po natin sila tinuruan ng salita ng Diyos at ang mundo po ang nag-impluwensya, nag-take over para sila po ay impluwensyahan, then ang kanilang puso po is magiging matigas, and that's a lot of prayer, a lot of work, and kailangan po talagang lumuhod, umiyak sa Panginoon para matibag ang puso ng bata. So, ang puso po ng bata ay madaling maturuan habang bata pa po siya. Kaya mas mabuti pong ipakilala si Kristo sa kanila habang maaga pa, produce na may mga anak na maliliit pa. Encourage natin palagi sa mga godly things, sa mga bagay po na mahalaga sa Panginoon na dapat maging mahalaga rin po sa atin. And so, bago po sila may impluwensya ng kasalanan na kung saan maaaring magpatigas ng kanilang puso. Secondly, maililigtas mo sila po sa maraming problema sa buhay. Proverbs chapter 3 verse 17, sinabi po, "Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw." Kapag maaga nilang natutunan po ang salita ng Diyos, maaga rin sila pong matututo na mamuhay po ng tama. And maiiwasan po ang maraming sakit at problema sa hinaharap. Kapag mas maaga pa itinitrain natin sila, sinasanay natin sila sa pamamaraan ng Diyos. Paano kung teenager na po ang anak ko? Huli na po bang lahat? Ang sagot po ay hindi pa huli. We cannot change the past. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit kaya nating ayusin ang ngayon. Ang ngayon po, kaya nating ayusin para magkaroon sila ng mas magandang bukas. Amen? Past is past. Kung may nangyari man na hindi maganda sa past is past. Wala na tayong magagawa sa nangyari sa nakaraan. Pero ang magagawa natin ay ngayon, ang present. Para magkaroon sila ng magandang kinabukasan, magkaroon sila ng magandang future. Amen po mga parents? Amen. And so wag nating ipagpabukas pa. Wag natin ipagpaliban po sa kanilang. And so kung hindi po pa natin nasisimulan, simulan po natin ngayon. And so parents, hindi lang po sa mga tatay, wag niyo pong gayahin ang pagkakamali ni Eli. Wag niyo pong gagayahin ang pagkakamali ni Eli. Bilang ama, bilang parent. Salip po, unahin ninyo ang Diyos higit sa anumang bagay o sa kanino man. Kapag nakita ng iyong mga anak na mahal mo ang Diyos, mamahalin din nila ang Diyos higit sa anumang bagay at sa kanino man. Pangalawa, disiplinahin niyo po ang inyong mga anak. And children would not agree when it comes to other children. Some would not agree about when it comes to discipline.
And some would fight sa kanilang kag-anak kapag dinidisiplina. Never allow under your roof, pangangalaga, that you will be disrespected as a parents. Because that is not biblical. The Bible says to honor your parents, and when you fight against your parents, you are disrespecting your parents. Especially when you are corrected sa pagkakamali po na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. And yung pagdidisiplina, hindi po yan para i-down ka. The purpose of that is para maging maayos ang nilalakaran mo sa iyong buhay, ang direction mo sa buhay. I don't think na may mga magulang na nagnanais na maging mapahamak ang mga anak. And so parents, for us, biblical po na magkaroon dapat ng disiplina ang mga anak. Disiplina, hindi po ibig sabihin ko parusa kapag nagkakamali. Okay na. Kaya tungod nga, sa teenager, hindi natin siguro ma-i-apply na yung pagpapalo, but we can do it in some way. Tungod yan na may nahimo ka na disrespect mo we can do it like, ikaw yan na maghugas bugos nga adlaw. Kasi siguro binata na, dalaga na. Okay? And so it's so important na disiplinahin po ang iyong mga anak, hindi lang sa parusa kundi sanayan po, turuan po ng Biblia. Sanayan po sa salita ng Diyos. Ipaalala po palagi ang salita ng Diyos. And together na nagkakaisa sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sama-sama na nagkakaisa sa pagsamba sa Diyos. Amen? And thirdly, huwag mong hayaan na maging huli na ang lahat. We don't want that to be happen na maging huli na ang lahat. So mga parents, especially tatay, as a leader, a spiritual leader po ng pamilya, huwag niyo pong tularan ang pagkakamali ni Ili. Huwag po. Salip, magsilbi po sanang lesson sa atin ang buhay po ni Ili this Father's Day. This Father's Day na gawin ang ating patuloy pang, I know that you're doing your tungkulin, your job as a leader, but continue po na gawin ang tungkulin ninyo bilang spiritual leader ng tahanan. Makinig po tayo at gawin po natin ito para hindi po magsisi sa huli at hindi mapahamak ang ating mga anak, kundi magkaroon po ng pinagpalang buhay at namumuhay po na nagbibigay parangal sa Diyos sa kanilang buhay. Amen? Amen. Father, we thank you, Lord, sa iyong salita ngayong umaga na, again, patungkol sa aming tungkulin as tatay, and not also sa mga tatay, but also sa mga parents. Everyone na may influence sa younger generation. Spiritual mentor, na kung saan may influence sa iba, sa mga anak sa spiritual. So, thank you, Lord, for reminding us that it's so important na unahin ka, makita ng aming pamilya, ng mga inaalagaan namin, na under our care, na mahal ka namin higit sa lahat ng anumang bagay o kanino man. We cannot love our children more than you. We cannot love our family ng higit sa iyo. It should be you na nasa unang lugar ng aming buhay. And that means na unahin ka higit sa anumang bagay o sa kanino man. And thank you for reminding us na about sa discipline, na Lord, na sila ituruan sa iyong pamamaraan, ng iyong kalooban din, sa pamagitan po ng paggamit ng iyong salita ng Diyos, na ito po'y basahin sa harapan nila at sama-sama na sumasamba sa iyo. And I understand for those na ang pamilya ay wala pang relasyon sa iyo, unbeliever pa, ng mga anak siguro or sa asawa, but we can be a good example sa kanila when it comes sa pag-ibig sa iyo ng higit sa anumang bagay at sa kanino man, because we are salt and the light sa mundong ito. And we can be a good example about sa pagkakaroon ng disiplina, na kami po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. At kami po ay excited sa pagsamba sa iyo. And so we don't want, Lord, na maging huli na ang lahat habang may pagkakataon
Nais namin gamitin ang pagkakataon na ito para sundin ang iyong kalooban at maluwalhati ka. Hindi lang sa aming buhay, personal na buhay, kundi sa loob din ng aming pamilya. Na ikaw ang maging sentro. Though may mga challenges po, Panginoon, may mga hamon ito, minsan magiging soft ang aming puso sa aming mga anak. And that's normal na maging malambot ng aming puso sa aming mga anak, but it's not normal na hayaan silang magpatuloy sa kasalanan. And so help us, Lord, na piliin palagi na sundin ang gusto mo, mga bagay na nakakasakit sa iyo, na huwag itong ipagpatuloy kaysa sa piliin ang gusto ng aming mga anak na maka-open sa iyo, Panginoon. Di bali nang ma-open kami, wag lang ikaw, Panginoon. Salamat po. And your word says, better is the rebuke ng isang tao kaysa matatamis na salita kung ito na may magdadala sila sa kanila sa kapahamakan. So Lord, salamat sa iyong salita ngayong umaga, reminding us, we salute those fathers na naririto po, mga parents na patuloy na ginagawang tungkulin sa loob ng bahay para sa iyong kaluwalhatian. Thank you, Jesus, for your word this morning. We give you back the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen.